Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, ang lakas ng hatak na gustuhin natin na mapunta tayo sa spotlight. Yung nais natin, tayo yung bida, tayo yung pinapalakpakan, tayo yung hinahangaan, tinitingalan ng ibang tao. At kadalasan, kapag ito lang yung parang nais natin sa buhay, nagiging stressful lang buhay natin kasi we would want to climb on a ladder na sometimes would really take a toll of burdens on our shoulders. Kaya po ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, tahasan niyang kinundina o yung term na itinatama, yung hypocrisy ng mga scribes and Pharisees. Why? Because yung kanilang ginagawang religious acts are not actually coming from within, or these the acts that they do are only for the sake of showing other people, for the sake of performance. Pero nawawala yung sinseridad na motibo kung bakit ito ginagawa. Kaya ngayong hypocrisy na ito ay for a show lang, yung acting lang para hangaan, palakpakan, maging bida. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo gumamit ng 3 examples ng tunay na sinasagawa sa pagsamba, praying, fasting, and almsgiving. At ang lahat ng ito ay pwedeng gawin naman in public. Pero nais ng Diyos, dapat yung motibo natin ay gawin itong secretly, because the Lord knows what is in our heart. Well, the Lord is not actually saying na huwag tayong mag-public worship. Ang nais ng Diyos ay malinaw sa atin at yung sincere yung ating paggawa ng pagsamba sa Diyos. Hindi lamang pakitang tao, hindi lamang pasikat o pabida, pero yung nais ng Diyos na ang true worship begins within and it is extended outside. The good interior motive is expressed in our religious worship. Yan po yung punto ng ating Panginoon, na mayroong sincerity sa ating pagsamba, sapagkat yung sincerity na yan would lead us to a closer relationship with our God. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.